Mahigit 3 dekada na ang lumipas ngunit nananatiling buhay ang aral ng EDSA bilang simbolo ng pagkakaisa at mapayapang pagbabago. Sa ika-30 na anibersaryo nito, paano naman kaya ito nauunawaan ng mga Pinoy na hindi pa isinilang noong panahong iyon? Balitang maabante mula kay Zeus Valdez. 39 na taon na ang nakararaan nang maganap ang EDSA People Power Revolution, isang revolusyon na nagpabago sa kasaysayan ng bawat Pilipino. Higit 2 milyong Pilipino ang nagmarcha noong panahon ng EDSA kung saan napuno mula Ortigas Avenue hanggang Cubao. Ipinapakita ng EDSA People Power Revolution kung paano ipinaglaban ng mga Pilipino ang demokrasya, binigyang diin ang kahalagahan ng pakikilahok sa lipunan, mapanuring pag-iisip at malayang pagpapahayag upang mahubog ang mulat at aktibong mamamayan na naninindigan para sa katotohanan at katarungan. Sa pag-iikot ng Abante Radio, aming nakapanayam ang ilang mga Pilipino na bagamat hindi pa buhay noong panahon ng EDSA ay nakikiisa sa paggunita at pag-alaala ng isang madilim na yugto sa kasaysayan ng bawat Pilipino. Ako, I choose not to forget what happened before, no? So ako, in my own way, sinatry ko buhayin ang diwa ng EDSA. So bilang isang educator or teacher, pinipili ko ipaalam sa aking estudyante, no, if there's a way, no, for them to remember, for them to know what really happened. Kasi ngayon, alam natin sa panahon ngayon, parang natitwist yung facts, no? So ngayon sana we are here to teach them, to tell them what really happened. Personally, ginugunita ko ang EDSA sa pamagitan ng nagbibigay po ako ng mas kaalaman para sa sarili ko. Kasi hindi po ako buhay pa nung panahon ng EDSA. And mostly lahat ng information na alam ko is from people lang din na hindi naman siya first-hand experience. So, fortunately, meron kaming mga ways ngayon, especially ngayon na social media age na tayo, where I can access videos, information, of course, sa right sources para mas makaalam pa ako na nangyari sa EDSA. And in return, I can share it also to the people that I know, especially my students. Ang naalala ko naman po sa EDSA People Power Revolution is yung pagkakaisa po ng mamamayan, ng mga Pilipino para po masugpo po yung pamamalakad na ayaw nila. Which is, ito po yung, nandun po yung, sa palagay ko po, na pupunta po doon yung essence ng pagkakaisa ng bawat mamamayang Pilipino. Inugunita namin ang EDSA People Power Revolution bilang mga estudyante sa pamamagitan ng paggawa namin ng interview video or video patungkol sa EDSA People Power. Yun yung ginagawa namin ngayon kasi naniniwala kami na bilang humanista, ang simpleng pagbibigay ng impormasyon sa mga kabataan or through social media, mag-spread ng awareness ito para malaman nila kung ano nga ba yung ibig sabihin or ano yung nangyari sa People Power Revolution. Ang EDSA People Power Revolution ay kailanman hindi dapat magkaroon ng kulay ng politika dahil walang kulay ang pakikibaka at paghahangad ng mas magandang bukas para sa bawat Pilipino. Mga kaabante, sa ating paggunita ngayong araw sa EDSA People Power Revolution, ito ay hindi lang isang working holiday, kundi isa ring pagbabalik tanaw sa katapangan at pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Mula dito sa EDSA People Power Monument, Zeus Valdez ng Abante Radio, ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis.